Sa iba pang balita, dating bodyguard at umano'y bagman ni Senadora Laila de Lima na si Ronnie Dayan, pinalaya na ng Senado kagabi dahil sa humanitarian reason matapos ma-cite in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig kahapon sa Senado. Ang ulat kunin natin mula sa aming kasamang si Marita Moahe, live via phone badge. Salamat, Princess. Tama ka, no? Kagabi nga ay pinalaya na rin ng Senado si Ronnie Dayan pagkatapos ng 2 oras mula nang masuspinde ang Senate session na ginanap kahapon. Ito ang binanggit kanina ni Senator Panfilo Lacson sa isang ambush interview na ginawa natin dito sa Senado. Ayon kay Lacson, nag-usap-usap sila nila Senator Tito Soto, si Senator Gringo, nasaan Senator Manny Pacquiao dahil kung matatandaan natin, si Senator Pacquiao yung humingi ng na ma-cite for contempt si Ronnie Dayan, kung kaya sinabi nung una sa hearing na madidetain siya dito sa Senado. Pagkatapos daw nilang pakinggan na mag-usap na lahat, dahil kasama rin nila doon sa pagkakwentuhan nila si Ronnie Dayan. So pinakinggan daw nila ito at for purely, ito yung salita mismo ni Senator Lacson, for purely humanitarian reason and a commitment to be just a call away, na nangako daw itong si Dayan na darating kung may hearing, so pinabayaan siyang umuwi pansamantala. Kasama daw nito yung kanyang asawa at yung kanyang anak dahil ang kwento umano nitong si Dayan, meron siyang isang anak na hindi pa niya nakikita hanggang sa ngayon. So pagkatapos na inaresto siya, dinala siya sa Krame, pagkatapos ng Krame, dinala siya sa House of Representatives. Kaya medyo wala pang pahinga yung tao, yun ang banggit kagad kanina ni Senator Lacson. Kaya siguro maaaring isa yun sa mga dahilan kung bakit magulo pa yung kanyang pag-iisip. So in-advisean siya na ayusin niya muna yung sarili niya, magpahinga siya, at baka sakaling maalala niya pa yung mga dapat niyang maalala. Sabi niya kasi nalilito pa umano ito, kaya nga kahapon, di ba maalala niyo, inamin niya at the later part nung sinabihan siya ni Senator Pacquiao na pwede siyang ma-cite for contempt, biglang inamin niya na tumanggap din siya ng pera mula kay Nabucayo at Ragos na pareho niyang inirekomenda kay nooy DOJ Secretary Laila de Lima para maipwesto sa NBI at sa Bucor. May inamin pa daw siyang isa pa na naaalala niya. Kaya nga nag-decide itong mga senador na bigyan muna siya ng konting space, konting time para baka sakaling maalala niya yung mga bagay na nakalimutan niya. So effectively, listed yung contempt na inihain kahapon ng Senado laban kay Ronnie Dayan. Meron pa daw itong mga naikwento sa kanila na meron pang mga additional na informations na ibibigay, pero binibigay na ito ni Senator Lacson para kay Dayan na sabihin niya sa susunod na hearing. Dahil ito daw mismo yung nagsabi na meron pa din siyang gustong linawin sa kanyang pag-iisip at pagkatapos ay ikikwento niya ito. Kaya pina-escortan itong si Dayan sa Senate Police on Duty, kasama yung kanyang pamilya, pinasamahan sa OFAA, kasama yung mga SWAT teams mula sa Pangasinan dahil nga umuwi si Dayan sa Pangasinan. Sa pakitingin daw ni Senator Lacson, mukhang pagod na pagod itong si Dayan kung kaya't binigyan nila ng tamang time. Para din sa kanya, mukhang hindi naman sinadya yung pagtatago dun sa panahon ng yung taon ng pagkakaiba dun sa pagkikita nila ni Kerwin Espinosa, ni Senator Laila de Lima noong November 19. Dahil sabi ni Dayan, 2014, sabi ni Kerwin, 2015. And according to records na dinala ng Baguio Police, 2015, nag-check-in doon sina Kerwin Espinosa. So hindi siya masyadong sigurado doon sa kanyang mga tinestify dahil nga ang kwento nito, nung nagtago siya, hinabol siya ng mga pulis, di ba? So lumusong pa daw siya sa ilog ng napakaraming oras. Kumbaga talagang yung pagod ng tao, sobra-sobra daw, sabi niya ganyan. Pero pakiramdam nila, ng mga senador, meron pang mga vital info na itinatago, hindi man tinatago, na hindi pa nababanggit. So, para kumpleto na maalala niya, yung mga bagay-bagay, pinagpahinga muna siya at pinayagan ngang umuwi sa Pangasinan. So,
Itong mga informations na ito ay napagkwentuhan lang nila nung pagkatapos na ma-dismiss yung Senate hearing kahapon, ibinaba siya doon sa basement. 2 hours after nag-suspend, 1 hour after nag-meet sila. So yun yung mga panahon na kwento-kwentuhan lang. Ito lang yung na-share kanina ni Senator Ping Lacson. Sa ngayon, hindi pa rin natin alam at wala pang ibinibigay na detalye kung kailan yung susunod na hearing ng naturang komite tungkol pa rin dito sa pagkamatay ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa at kung ano nga ba ang koneksyon ni Senator Leila de Lima tungkol dito dahil base na rin sa mga binabanggit at kinikwento ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan. So, sa ngayon, yan na muna yung maibibigay natin mula sa Senado. Kung may updates, agad natin itatawag dyan sa studio para mai-update natin yung tamang informasyon at yung mga kaganapan dito sa Senate. So yan na muna. Maraming salamat, Princess. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Marita Moahe.